Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Mirasol nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bagyong Nando patuloy namang binabantayan ang pag-asa. Balitang Bayan. Pagdinig hinggil sa kontrobersyal na flood control projects nagpapatuloy sa Senado. Curly o Pacifico Curly Diskaya ipinasight in contempt. Balitang Bayan. Biglang balasan ang liderato sa Kamara, labis na ikinagulat ang isang political scientist. Balitang Bayan. Ating Pangulong Duterte muling humirit sa ICC ng interim release. Balitang Bayan. Pita sa ibang dagat, paglason umano kay Russian opposition leader Alexei Navalny, ibinunyag ng kanyang may bahay. Balitang Bayan. Sa sports, bagong PBA rule pinaplansya na para sa season 50. Balitang Bayan. At sa showbiz, singer-songwriter Ay Segura nag-compose ng kanta hinggil sa korupsyon. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga. Patong-patong na kasinungalingan, panlulokot, pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito, oportunista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatuparan ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Diskaya kay Julius Babaw, Yan po ang bahagi ng nagpapatuloy na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Maya-maya po tayo po ay dadako sa Senado hinggil nga po sa gumugulong na pagdinig. At magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at buong bansa. Magandang tanghali po sa ating mga suking taga-subaybay. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipilang may todong lakas. DWIC 882 sa Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali at sa tumatambay nga po na mga balita. Bago tayo magtungo dyan po sa Senado, alamin po muna natin kung ano na po ang update kaugnay po doon sa dalawang bagyo na nasa bansa o yung isa po ay nasa bansa habang yung isa ay kalalabas pa lamang po ng Philippine Area of Responsibility. Update po, weather update, yati ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Itong si Mirasol na lumabas po ng Philippine Area of Responsibility kaninang 6 a.m. Huling namataan po sa layong 395 kilometers west of Calayan, Cagayan. Ang hangin naabot sa lakas na 55 kilometers per hour at pagbugso naabot ng 70 kilometers per hour. Ang kilos, west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour. Samantala, dako tayo sa kanyang track and intensity outlook.
nasa labas na nga po kaninang 6 a.m. itong si Mirasol. Pero ayon sa track and intensity outlook, kikilos po ito pa northwestward patungong Southern China at maaari pang umabot ng tropical storm category ngayong araw. Pero sa buong forecast period po itong si Mirasol, may mataas po na chance na mananatiling tropical storm bago po ito humina at maglandfall sa Southern China sa Sabado. Samantala dako naman tayo kay Tropical Depression Nando. Huli naman po itong namataan sa layong 1,335 kilometers east of Southern Luzon. Ang hangin na abot po sa lakas na 55 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 70 kilometers per hour din. Kilos naman itong si Nando mabagal po na pa-northwestward. Samantala sa track and intensity outlook nitong si Nando, in the next 48 hours, kikilos po ito ng mabagal pa northwestward sa may Philippine Sea. Liliko po ito pa west-northwestward sa Sabado ng hapon, patungo naman sa extreme northern Luzon. Habang nasa Philippine Sea itong si Nandoy, patuloy po itong lalakas at aabot po sa typhoon category on Saturday. Samantala, hindi po inaalis ang possibility na lalakas pa ito into super typhoon category habang binabagtas po ang extreme northern Luzon. Samantala, dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook. Asahan po ang maulap na kalangitan bukas sa Metro Manila. Pero ang Saturday and Sunday, asahan po ang mga pag-ulan na sasamahan pa ng kulog at kidlat on Saturday. 26 to 31 degrees Celsius ang expected na temperatura. Sa Metro Cebu naman, asahan po ang maulap na kalangitan ang mga pag-ulan at may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Friday and Saturday sa may Metro Cebu. Pero sa Sunday, maganda-ganda po ang aasahan ninyong lagay ng panahon. Between 26 to 32 degrees Celsius dyan sa Metro Cebu. Metro Davao, fair weather po tayo on Friday and Saturday. Pero ang Sunday po ninyo, ayon sa forecast, maaring magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat na sasamahan pa ng ulan. Between 24 to 32 degrees Celsius naman ang temperatura. Samantala, sumikat ang araw kaninang 5:45 a.m. at asahan ng paglubog mamaya pong 5:55 p.m. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Oras na siyam na sadali makalipas po ang alas 12 ng tanghali at sa iba pang detalye ng mga balita, ipinasight in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee si Pacifico Curly Discaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Isa po sa mga may-ari. Ito'y dahil sa pagsisinungaling umano ng matanong kung bakit hindi nakadalo sa pagdinig ngayong araw ang kanyang may bahay na si Ate Sara Discaya. Sa pagdinig ng komite, tinanong ni Senate President Vicente Tito Soto III kung bakit wala si Ginang Discaya. At ang tugon ni Curly ay dahil umano sa meron itong heart condition. Gayunman ang sabihin ni Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson, ang ipinadalang excuse letter ni Mrs. Discaya, ang nakalagay na rason ay mayroon siyang meeting sa kanyang mga empleyado hinggil sa kinakaharap na problema ng kanilang kumpanya. Dahil dito agad na umalma ang ilang senador sa kanilang o bunsod nga ng malinaw nilang pagsisinungaling ni Ginoong Discaya. At narito po ang bahagi ng kanina, ito po yung naganap kanina diyan po sa Senado. Si Mr. Discaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Ba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Ba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Discaya is totally unacceptable.
Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukuhin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. Yan po ang tinig ni na Senators Erwin Tulfo at Jinggoy Estrada. Balitang Bayan. Ipinasight for contempt na rin ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagsisinungaling umano nito hinggil sa mga maanomaliang flood control projects sa kanilang lalawigan. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na nagpapatuloy po ngayong araw, nanindigan si Alcantara na wala siyang nalalaman sa mga ghost projects at paglobo ng pondo sa kanyang distrito, gayong siya ang itinuturo ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Maging kung sino ang mas mataas na opisyal sa kanya na nakaalam na mga insertions sa flood control o kung sinong mataas na opisyal sa DPWH ang kasabot nila sa mga ghost projects ay wala ring nalalaman si Alcantara. Umalma na rito si Senator Erwin Tulfo at kanyang iginiit na sa mga nakalipas na pagdinig ay nagsisinungaling si Alcantara dahil imposible na lahat ng mga taong nasa kanyang ibaba o yung mga mas mababa sa kanyang posisyon ay may kasalanan pero gayong siya ay wala. Sa tingin ni Senador Tulfo ay nagsisinungaling nga itong si Alcantara at hindi buwenta sa mga kapwa senador ang kanyang alibay. Kaya't sa huli ay nagmosyon si Tulfo na i-contempt ang dating Bulacan DPWH official na agad namang inaprubahan ng komite. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, naniniwala ang isang political analyst na mayroong malaking kaibahan ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado at Kamara. Ayon kay Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department, malinaw na organic ang naging proseso sa Senado dahil mismong dalawang nagbabangga ang grupo ng minorya at mayorya ang nag-organisa ng pagtatalaga ng leader. Gayunman, minimal lamang anya ang papel ng minority bloc sa Kamara, kaya't ang majority ang nagpasya na palitan ng kanilang leader na si dating Speaker Martin Romualdez batay sa tingin nilang mas nararapat at pagluluklok sa mas may kakayahan. Well, ano po ito, no? Ibang-iba doon sa nakita natin na pagpapalit ng liderato sa Senado. Kasi talaga makikita natin organic eh. Kumbaga natural. So yung dalawang magkatunggaling faction, grupo sa Senado, sila talaga yung kumbaga man nag-orchestrate na kumbaga man sila involved para mapalitan yung liderato. Unlike this one, very minimal yung role ng minority. Lahat po ito sa House of Representatives, yung pagpapalit doon, ang nagdesisyon doon ay yung majority. So, namili sila ng kung sinong sa tingin nila ay qualified at saka nararapat upang palitan si former Speaker Martin Romualdez. Samantala, aminado rin si Professor Coronacion na kanyang ikinagulat ang biglaang balasahan at pagbibitiw ni dating Speaker Romualdez sa kabila ng hawak nitong numero ng suporta mula sa mga kapwa kongresista. Well, actually, nagulat ako kasi nga gaya ng sinabi ko nung nakaraan pa na yan sa akin na tiwala ako na napakalakas ng suporta sa kanya kay former House Speaker Martin Romualdez because he has the numbers. He has the numbers pa rin naman except that yung partido nila, yung coalition nila, napalitan, tingin ko napakatibay ng kanyang hold doon sa kanyang mga kasamahan kasi he has the numbers. Pero kasi po ang lumalabas parang na-pressure yung kanilang koalisyon, yung kanilang partido doon sa public clamor. Oo, so kaya nagresponde sila. So at saka meron na ring based on the reports, mayroong intervention coming from Malacanang. Ang po ang tinig ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Samantala, muling naghain ng defense notification ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber. Tuyo pang umiling ng interim release
para kay dating Pangulong Digong dahil pa rin sa sinasabing issue sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanyang abogadong, si Attorney Nicholas Kaufman, matagal nang isinusulong ng kanilang kampo ang pagdinig kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo, pero tumutol ang prosekusyon sa mga status conference na magpapabilis sana sa proseso. Hindi anya dapat manatiling nakapiit si Duterte dahil ang mga paglilitis ay maaaring umabot ng mahabang panahon. Ayon pa sa kampo ng dating Pangulo, ang pansamantalang paglaya nito ay hindi makahahadlang sa takbo ng kaso at makasisiguro ng balanseng karapatan ng akusado at integridad ng paglilitis. Kaugnay nito, nagbigay din ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Duterte na naglalaman ng kabuang 30 dokumento sa Office of the Prosecutor at Office of Public Counsel for Victims para sa panawagang pansamantalang paglaya. Balitang Bayan. Oras po na 17 sandali, makalipas po ang alas 12. Sa pagkakataon ito, alamin po natin ang sitwasyon diyan sa Senado. Okay po sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally. Okay, dalawa na yung nasa ating concept. Bukod dito kay Ginoong Pacifico Curly Vizcaya, itong si Nasibak na dating district engineer na si Henry Alcantara ay kabilang na rin sa mga na-cite in contempt dahil sa pagsisinungaling at mamatigas na wala siyang kinalaman sa mga ghost project sa Bulacan. Ang isa rin sa medyo malaking development, tila kumambyo itong si Bryce Hernandez, dati ring Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan dahil hindi daw niya sinabi na kay Senator Jingo Estrada yung manoy dinadala na obligation o parang kickback itong si Nina Lopez dito kay Beng Ramos. At nasabi lang daw sa kanya, na kanyang boss, na si Alcantara, na yung Beng Ramos daw ay staff lang ni Senator Jinggoy. Bagay na maring pinanggi ni Jinggoy, Senator Jingo Estrada dahil hindi daw niya ito naging staff. So, medyo dito, hindi na niya direktang inaakusahan itong Senator Jinggoy Estrada. So, pakinggan natin itong ongoing pagdinig. Pakinggan natin si Senator Panfilo Lacson. Nakita ito. Nasabit na ganito. Gaano ba kahaba yung leave ni Director Ariola? Gano'n ka ba? Dami naman nagtatago. Hanggang October 10 po ang kanyang final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Pero sabi mo, initial pa lang? Opo. Mo, sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi we po sa check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para sa Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, as para Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan.
Ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Ma'am Beng Ramos. Yun po. And then, iba na po to eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 p.m. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. anong context niyan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko na specific anong project to ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi big eh. Opo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes, po, walang Your Honor. context Sige. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, di ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero, Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating, so you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, So after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's Yeah, okay. but later, we'll leave you your time, your 5 minutes. Thank you. After the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, Mr. Chair. I just 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up po. For the information of our of the committee, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate,
I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Meron ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Senator Win. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, umalis na ho si Secretary Vince. Meron pong representative ang DPWH. Is there anybody from the DPWH? Iniwan bang staff? Meron bang representative? Dinala niya lahat. Dinala niya lahat. Anyways, Mr. Chairman, do we have a representative from COA, Mr. President? COA? Anybody from COA? Wala rin. So, well, Mr. President, yung punto ko ho kasi, ang District Engineering Office, parang maliit ho yan ng DPWH. No? Sila yung nagpaplano, sila gumagawa ng work program, sila rin nagpapabid, sila nag-i-inspect, at sila rin nagbabayad sa kontraktor. So kung nagsasabuatan ho yan, wala na ho tayong magagawa. Pero meron ho tayong safeguard dyan, yung COA. That's why it's important na matanong ho natin yung COA. Lalo na ho yung revelation po ng ating chairman, Senator Lacson, na yung mga projects na binayaran, for example po, may isang project in just 34 days na bayaran na from the time the notice of award na bigay. Meron nung isang project in... Alright, at Ate Sally, Patrol 19. Okay, sir. Okay, so mamaya magbabalik tayo ko lang pang mga magiging kaganapan dito nga sa pang-apat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sama na yung mga anomalous flood control projects. Ito sa Patrol 19, Sally Alberto Bueno, para sa na natawag na sa DWIP, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, magbabalik po tayo makalipas lamang po ilang mga paalala oras. Tap na pong alas 12:30. Right, sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan, tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Sumbong sa Pangulo website, patuloy na dinaragsan ang reklamo ayon sa Malacanang. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinida ng Malacanang na tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga reklamo na pinararating sa sumbong sa Pangulo website na nakatutok sa mga questionable at manumalyang flood control project sa bansa. Pagsisiwalat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mula ng ilunsad ang nasabing website noong Agosto 11 ay pumalo na sa 16,275 ang mga sumbong na pinararating sa sumbong sa Pangulo platform. Kasabay nito sinabi ni Castro na ngayong may Independent Commission for Infrastructure na o ICI ay kanilang ipapasa ang mga inire-report na reklamo sa binuong komisyon. Kasabay nito nakompleto na rin anya ang lineup na bumubuo na nga sa komisyon na pinangungunahan ni dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Samantala sa ngayon sinabi ni Castro na nagsimula na rin buuin ng ICI ang kanilang magiging structural organization. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa bilang may taong las DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, publiko binalaan laban sa mga nagsusolicit gamit ang pangalan ng DPWH Director.
Ang detalye naman mula kay Patrol 24, June Samson. Nagbabala ang Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga manloloko na ginagamit ang pangalan ng ilang opisyal ng ahensya. Inilabas ang babala makaraang nakarating sa DPWH Human Resource and Administrative Service ang ulat na may nagpapakilalang kontraktor sa Nueva Ecija ang nag-report na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang caller na nagpakilalang si Director Vanessa Villanueva ng DPWH Central Office. Sinabi umano ng nagpakilalang kontraktor gamit ang cellphone number na 0968-514-4264 na makikipagpulong si Secretary Vince Dizon sa kanila. Bukod dyan ay tinangka umanong magsulisit ng manloloko para daw sa participation sa iginiit naman kahit kailanman ay hindi pag si Director Villanueva nag-aproba ng anumang solicitation. Hindi rin anya nagpapatawag ng anumang meeting si Secretary Dizon sa mga contractors, kaya pinapayuhan ng DPWH ang publiko na huwag basta-basta maniniwala sa ganitong uri ng panloloko. Patrol 24, Samson, para sa impilang may todong lakas, DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Upo naman ang mga demonstrador kontra korupsyon nagpalipas na magdamag sa labas ng Gate 3 ng Campo Aguinaldo. Dali mo, Patrol 17, Jopel Peleño. Magdamag na nanatili sa labas ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang mga miyembro ng United People's Initiative na kontra korupsyon. Karamihan sa mga ito ang naglatag sa bangketa ng kartong mahihigaan habang sa sakin naman natulog ang iba. Giit ng grupo, patunay ito sa kanilang mariing pagnanais na ipakita ang labis na pagkadismaya sa mga anomalya at katiwalian na nangyayari sa gobyerno. Kagabi, naglunsad din ng prayer vigil ang grupo kontra katiwalian na kasama ang mga civic leaders, vloggers, kabataan, mga retiradong general, colonel at mga dating opisyal ng gobyerno. Kasabay nito, nanawagan din sila sa mga sundalo at mga pulis na tuparin ang kanilang tungkulin na protektahan ang publiko at estado laban sa mga opisyal ng gobyerno na inaabuso ang kapangyarihan at ibinubulsa ang pondo ng bayan na mula sa buwis ng mamamayan. Giit nila, ito ang ugat ng malawakang pagbaha sa bansa. Kaguluhan, lalo na ang paglobo ng pambansang utang at matinding kahirapan. Target ngayon ng grupo na personal na maibigay kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kanilang liham na humihiling sa general na suportahan ang adhikain na kanilang ipinaglalaban. Bunsod nito, nag-deploy na ng mga tauhan ang PNP sa labas ng Campo Aguinaldo upang tiyakin ang mapayapang pagsasagawa ng aktibidad ng mga rallyista. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, pagpapalawak ng primary healthcare coverage para sa mga manggagawa sa ilalim ng YAKA program, ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng primary health care coverage para sa mga manggagawa sa ilalim ng programang IACAP na inilunsad ng DOLE at PhilHealth sa Laguna at Ilocos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, libre ang pangunahing serbisyo medikal at gamot sa ilalim ng IACAP bilang kasama na nga rito yung check-up, cancer screening at laboratory test. Anya layo ng programa na palakasin ang prevention at early detection ng sakit upang mabawasan ang gastusin ng mga miyembro ng nabanggit na ahensya. Sa Laguna, sinabi ni Castro na inilunsad dito sa isang kumpanya roon, habang 1,300 na manggagawa naman sa Ilocos ang nakapagpatala at nakatanggap ng check-up. Sabi naman ng DOLE at PhilHealth, patuloy ang pagtutulungan para palakasin ang social safety net ng mga manggagawa bilang bahagi pa rin ng bagong Pilipinas Vision ni Pangulong Marcos. Patrol 13, Gilbert Perdes, para sa impilang may totong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Magpapatuloy pa rin ang ilang mga balita na nindigan ng DPWH Bulacan 3rd District Engineering Office na walang ghost project sa bayan ng San Miguel. Tugon nito sa ulat na may nawawalang dike na proyekto ng Global Crete Builders na kabilang sa mga kinekwestyong kontraktor ng mga flood control project. Gayunman, iginiit ni DPWH Bulacan 3rd District Engineer Edgardo Pingol na inilipat lamang ng ibang lugar ang dalawang ginagawang dike sa San Miguel River sa Barangay San Juan. Ang Global Crete ay pag-aari ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke na kabilang sa pinangalanan ni Senador Ping Lacson na may-ari rin ng MBB Global Properties Incorporated na nakakuha naman ng 2.1 billion peso flood control project sa Bulacan. Ang inilipat na dike ay proyekto ni dating Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio na kaibigan umano ni Maglangke. Balitang Bayan! Samantala, sinimula na ng Bureau of Customs at ng Commission on Audit ang annual audit nito sa isang isinagawang entrance conference. Ito ang udyat ng isang tao ng pagsusuri sa pondo at gawain ng BOC kung saan muling pinagtibay ang commitment ng ahensya patungo sa transparency, accountability at mabuting pamamahala sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa naturang pagtitipon, tinukoy ng COA ang mga layunin at saklaw ng annual audit kabilang ang pagsusuri sa mga financial transaction ng adwana at operasyon nito para matiyak na nagagamit ng tama ang pondo, maging ang pagsunod ng BOC sa fiscal standards at pagtalima sa tamang administrative practices. Ang mga makokolekt ng datos at rekomendasyon mula sa annual audit ay isasama sa official report na magsisilbing gabay sa pagpapabuti ng mga sistema at pagpapalakas ng kausayan ng ahensya. Balitang Bayan! Balik po tayo sa mga pag-uulat mula sa labasang impilan. Pulis Maynila arestado sa pambubugbog sa Tondo. Ang pag-uulat mula kay Patrol 5 Aya Yupango. Imasrihas ngayon ng isang pulis Maynila matapos sa reklamo ng pambubugbog sa Tondo, Maynila. Kinilala ang suspect na si Police Staff Sergeant Liberato Cabizon, 35 years old na nakatalaga sa Jose Abad Santos Police Station No. 7 na umano'y lasing nang dumating sa New Antipolo Street, Barangay 219. Sakay ng motorsiklo kasama yung dalawang barangay tanod. Bigla umanong sinuntok ng pulis ang biktima. Ang biktimang si Leomar Guevara, 31 years old, isang clown magician sa mukha at tiyan. Hindi pa nakontento, muli pa itong sinapak at dinala sa barangay hall ang biktima kung saan doon pinagsusuntok, pinagsisipa at hinambalos pa ng baton. Tumigil lang ng panggugulpi nang dumating ang live-in partner ng biktima at mga magulang nito. Sa follow-up operation, inaresto si Cabizon ng kapwa pulis at isinuko ang kanyang baril na bereta at isang Galil rifle. Nasa kustodiya na ngayon ng Manila Police District General Assignment and Investigation Section o GAIS headquarters ng MPD ang kaso para sa karampatang investigasyon. Ito si Baton number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Madala budget deliberations sisimulan na sa plenaryo ng Kamara. Patrol 30 Jelly Mendez sa detalye. Iakyat na sa plenaryo ng Kamara ang 2026 National Budget makaraang magtapos ang budget briefing ng House Committee on Appropriations para sa 2026 General Appropriations Bill o ang GAB, ang House Bill 4058. Unang na-terminate sa pagtinig ay ang panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways sa DPWH. Pinasalamatan naman ni APRO Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang mga sekretariat, mga committee members at House members na tumulong, naghimay at nagtrabaho ng gusto para sa maayos na pagpupondo. Dahil dito ay asahan na sa Lunes, Setyembre 22,
ay aarangkada na ang 3 linggong budget deliberation sa plenaryo ng Kamara na sisimulan sa ganap na alas 9 ng umaga. Tiniyak naman ni Swansing na kanilang tututukan ang mabubuong budget na magsisiguro sa alokasyon ng bawat ahensya ng gobyerno para sa fiscal year 2026 na tutugon naman sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulak para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Anggap naman tayo ng follow-up report kaugnay po sa ilalargang kilos protesta sa Setyembre 21. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Maaring umabot lamang daw sa 10,000 katao ang sasama sa mga ikakasang anti-corruption rally sa Metro Manila kasunod ng martial law anniversary sa Setyembre 21. Ayon kay PNP-PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bunsod ito ng mga nakikita nilang bilang mula sa mga open sources, partikular na sa online. Napakaliit lamang aniya nito kung ibabase sa payag ng trillion peso March organizers na aabot daw sa 15,000 ang lalawak sa programa na kanilang ikakasa sa EDSA Shrine. Maliban dito, nakaumang na rin ang mga kilos protesta ng iba't ibang sectoral groups sa palibot ng Luneta sa linggo. Nakataas na ani Tuanyo sa heightened alert ang buong NCR at posibleng itaas na rin ito sa full alert status sa mga susunod na araw. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan, kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World dito nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army para sa pag-alab program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang mga komunidad. Balitang Bayan! Kaya po, babalikan po natin ng Senado. Tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang pong mga paalala mula po sa ating impilan, Philippine Standard Time. Engineer Giljon Reyes, 13 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 1. Pagpapatuloy pa rin po ng huling sigwada po ng Balitang Bayan, tinanggap na ni Public Works and Highways Secretary Vince Tizon ang courtesy resignation ni Undersecretary Maria Catalina Cabral na nasasangkot sa issue ng early insertions sa 2026 DPWH budget. Ito ang kinumpirma ng kalihim sa budget briefing ng Committee on Appropriations matapos usisain ni Negros Occidental Representative Jeffrey Ferrer ang issue ng katiwalian sa pinamumunuang kagawaran at ang bawas budget sa mga distrito. Ayon kay Secretary Dizon, hiniling mismo ni Yusek Cabral na tanggapin na ang kanyang courtesy resignation. Bagaman tinanggap ang pagbibitiw ni Cabral, nilinaw ng kalihim na hindi na mananagot kung kailangang managot ang isang opisyal na nagbitiw na sa pwesto. Mananagot pa rin kahit nagbitiw na sa pwesto. Kaugnay nito, nagsumite na rin si Secretary Dizon ng mga pangalan na maaaring pumalit sa nagbitiw na opisyal. Balitang Bayan! Anggap tayo ng pag-ulat mula naman sa probinsya. DRRMO Pampanga naka-alerto na sa bagyo sa kabila nga po ng paglabas ng Philippine Area of Responsibility nitong bagyong Mirasol. Mula dyan sa Central Luzon, Johnny Gole. Yes, katatapos lamang na pagpupulong nitong Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office ay nagpalabas ito ng anunsyo
at direktiba sa kanyang mga munisipal, city at barangay disaster management office upang maging alerto anumang oras araw nito dahil patuloy pa rin ang pabugso-bugsong mga pag-uulan na dala nitong papaalis na nga sa bansa nitong bagyong Mirasola. Ayon dito kay Pampanga Governor Lilia Pineda, ay kailangan maging handa yung lahat, lalo na ngayon ay maraming mga proyekto o anti-flood control projects dito sa Pampanga yung hindi pa nakukumpuni hanggang sa kasalukuyan dahil nga dito sa ongoing investigation sa flood control anomaly. Ayon kay Pineda, maging yung mga river channel ay barado at mababaw dahil nahinto rin ang dredging operation sa mga ito. Kaya ay may posibilidad na kapag lumaki o lumakas yung pagbuhos ng ulan, dala nitong habagat at bagyong Mirasola ay maaaring magkakaroon ng mga pagbaha. Nitong mga nagdaang araw kasi ay may ilang mga lugar o low-lying areas dito sa Pampanga yung nagkaroon ng mga pagbaha, bagamat ito ay normal lamang umano sa tuwing sumasapit ang ulan. Ngunit ngayon ay kailangan nilang maghanda. So yan ang update. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Central Luzon Patrol, John Golo, para sa Kilometro Dulac at DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Right, balikan po natin ang Senado. Nandiyan si Patrol 19, Ate Selly. Naka-lunch break muna itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Magbabalik ang pagdinig mamayang 1:30 ng hapon. Pero kanina, bago umalis itong si DPWH Secretary Vince Dizon sa ating panayam sa kanya, sinabi niya na sumulat na siya dito nga sa Kaap. Ito'y para malaman kung may-ari ng eroplano o chopper, itong mga kinasuhan na nila at sasangkot sa anomaly sa flood control project. Sumulat din daw sila sa Marina para malaman kung meron bang barko o yate ang mga ito. At sumulat na rin sa Land Transportation Office kung sino yung may mga mahaling sasakyan. At ayon dito kay Secretary Dizon, sa susunod na ilang araw, inaasahan na nila na may matatanggap na silang listahan kung ano yung mga ari-arian, like itong mga aeroplano, chopper, barko, yate, o kaya mga luxury vehicles mayroon. Itong mga nasasangkot sa flood control project anomalies na kung saan ilan na sa mga ito ang kinasuhan tulad ng mga taga-DPWH at mga kontratista. Kahit daw yung mga dami ay kanilang alamin kung sino yung mga dami nitong mga nasasangkot sa anomalya. At sinabi pa nitong si Atlato, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Alright, Ate Selly? Yes. Gusto ko lang po i-emphasize na ito pong ginagawa nating proseso o steps. Case investigation kapag may report, inspection, filing of cases, request for asset freeze, request ng mga pag-identify ng ibang assets, ng mga sasakyan, mga potensyal na eroplano, chopper, yate, barko, real properties, mga lupa at bahay. Lahat po ito, itong prosesong ito, itong mga steps na ito ay gagawin natin sa lahat ng mga kaso na ifa-file natin. Template na po ito na paulit-ulit na lang natin gagawin at lahat po ng ito ay sasubmit natin sa Independent Commission for Infrastructure. Okay, at natanong din natin, Secretary Dizon, kung nasuri na ba nila yung 2025 budget, kung may makita nga ba sila na insertion para dito sa ilang mga infrastructure projects o flood control projects. Sabi niya, hindi pa nila nasusuri itong sinasabing insertion sa 2025 budget ng DPWH dahil nag-focus muna sila sa pagsuri sa proposed budget ng DPWH para sa 2026 kung saan meron nga nakitaan na ilang red flags. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa Metodong Naka sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report.
Matalatanggap pa tayo ng police report mula sa probinsya. 27 anyos na lalaki arestado sa pagbibitbit ng hindi lisensyadong mga baril sa Dasmariñas, Cavite. Mula sa Calabarzon, Armand Cambe. Inaresto ng mga operatiba ng Dasmariñas City, Cavite Police Office ang isang 27 anyos na lalaki matapos itong makuhanan ng isang baril at mga bala sa barangay Paliparan na nabanggit na lungsod. Kinilala ang suspect ni si alias Sami, may asawa at residente na nabanggit na lugar. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa impila ng pulis tungkol sa suspect na umiikot sa lungsod habang nakasukbit ang baril sa baywang nito. Nang sitahin mga otoridad, walang may pakitang papel sa suspect sa dala-dala itong baril at mga bala. Nakakulong na ngayon ang naturang suspect sa Dasmariñas City Police Custodial Center. Armand Cambio mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Magdala, wala pang formal na petsa kung kailan gaganapin ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee. Itong kinumpirma naman ni Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon matapos aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok at mag-iimbestiga sa sinasabing palpak at maanumalya ng flood control projects. Ayon kay Congressman Redon, makikipagpulong pa lang ang Infracom Chairman sa bagong talagang House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji III para sa direksyon ng bagong liderato para sa komite. Matatandaan sa talumpati ni Speaker D na binanggit nito ang suporta, nabuo ang suporta ng Kongreso para makipagtulungan sa ICI, partikular ang pagbibigay ng kopya ng mga transcript sa mga nagdaang pagdinig, maging ang mga dokumento at iba pang ebidensya na nakuha ng komite. Balitang Bayan. Kamara pa rin. Tanggap tayo ng report. Kamara nilinaw na wala pang balasahan sa committee chairmanships. Nagbabalik si Patrol 30, Jelly Mendez. Drew, nilinaw ni House Majority Leader Sandro Marcos na wala pang magaganap na balasahan sa mga leader at mga committee chairmanship sa Kamara. Kasunod na rin ito ng pagkakahalal kay Isabela 6th District Representative Faustino D. III bilang bagong House Speaker. Ayon kay Marcos, nasa gitna pa ng paghimay na panukalang 2026 National Budget ang Kamara at kailangang maipasa ang mga pinakaimportanteng panukalang batas. Para kay Marcos, masyadong disruptive o nakakagambala kung magpapatupad ngayon ng balasahan dahil hindi rin anya kakayanin ang naturang hakbang kung isasabay ito sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Naniniwala ang House Leader na posibleng puyatan na naman ang mangyayari dahil pipilitin nilang matapos ang deliberasyon sa loob ng 3 linggo. Iginit ni Marcos na wala munang committee hearings habang may plenary debates para sa panukalang pondo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa hindi lang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At yan po ang kabuuan ng Balitang Bayan ngayong araw po na ito ng Huwebes, Setyembre 18, 2025 sa halapan ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23 ang inyo pong naging tagapagatid balita. Drew Nasino, siyempre nagbabalita ng tama, naglilingkod po tayo ng tama. Standby lamang po susunod na DWIZ Network News. Kasama po sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pakiramdam habang kayo'y nakahiga sa yaman, kami nagsisiksikan, kami nilulunod sa baha ng inyong kasalanan. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan.